baliw. Iyan ang turing niyo sa akin habang ninanakaw niyo ang aking dangal at pagkatao. Habang hinihimas mo ang buhok ko, Mateo, ay pinaplano mo na pala kung paano ako itatapon sa kalsada. Pero mag-ingat kayo dahil ang babaeng inakala niyong nawalan na ng isip ay siya palang kukuha ng lahat sa inyo. Sino nga ba ang totoong luluha sa dulo? Handa na ba kayong makita ang impyernong kayo mismo ang gumawa? Konting tiis na lang, Clarice. Malapit na nating mailigpit ang baliw na yan. Konting pirma na lang sa mga dokumento at sisiguraduhin kong sa kalsada o sa mental institution na ang bagsak niya. Ang boses na yon, ang malamig at walang kaabog-abog na boses ni Mateo, ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Si Ana ay nakatayo sa labas ng kanilang silid. Bit-bit ang isang tray ng mainit na arroz caldo na kaniyang sadyang niluto dahil dumaing ang asawa ng matinding sakit ng ulo. Sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama, ang pag-aalaga kay Mateo ang naging sentro ng kaniyang mundo. Binaliwala niya ang sariling pagod, ang pamamanas ng kaniyang mga paa sa gawaing bahay, at ang unti-unting paglayo ng kaniyang mga kaibigan dahil sa dedikasyon niya sa pamilyang ito. Ngunit sa isang sandali, ang bawat butil ng pagmamahal na kaniyang ipinunla ay tila naging abo. Nabitawan ni Ana ang tray. Ang tunog ng pagbasag ng mangkok na seramika sa sahig ay tila bahudyat ng sarili niyang pagkakawasak. Ang mainit na sabaw ay tumalsik sa kanyang hubad na paa, nag-iiwan ng mapulang paso sa kanyang balat, ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Mas matindi ang apoy na tila tumutupok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng panlalamig na nagmula sa kaibuturan ng kaniyang kaluluwa. Ang hanging kanyang nilalanghap ay tila naging bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ano na naman ba ang ginawa mo, Ana? Napaka-clumsy mo na talaga. Hindi ang asawa niya ang lumabas, kundi ang kaniyang biyenan, si Doña Remedios. Ang matanda ay nakasuot ng kaniyang mamahaling silk robe. Ang mukha ay bakas ng matinding pagkadiri habang nakatingin sa nagkalat na pagkain sa sahig. Walang pag-aalala sa kanyang mga mata. Walang tanong kung napaso ba ang manugang. Tingnan mo ang sarili mo. Nakakatakot ka ng tingnan, Ana. Yan ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Pati simpleng tray, hindi mo na mahawakan ng maayos. Mateo, halika rito. Ang asawa mo, mukhang inaatake na naman ng kung anong sakit sa isip. Lumabas si Mateo mula sa silid. Mabilis na itinago ang cellphone sa kaniyang bulsa. Ang mukha nito, na dati ay puno ng mga pangakong walang hanggan, ay nakasuot na ngayon ng maskara ng huwad na pag-aalala. Lumapit siya kay Ana. Hinawakan ang nanginginig na balikat nito, ngunit naramdaman ni Ana ang pandidiri sa kaniyang mga haplos. Ana, maghinalat ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Di ba sabi ko sa'yo, uminom ka ng gamot mo? Nagiging delikado ka na para sa sarili mo at pati na rin sa amin ni Mama. Malambing ngunit nakakalason ang tono ng boses ni Mateo. Tumingala si Ana. Tinitigan niya ang lalaking kaniyang minahal ng higit sa kaniyang sarili. Sa mga mata ni Mateo, wala na siyang nakitang asawa, kundi isang balakid na dapat nang alisin. Ang bawat salita ng biyenan at ng asawa ay tila mga pako na unti-unting itinatanim sa kaniyang pagkatao. Pilit siyang kinukumbinsi na ang katotohanang kaniyang narinig ay isa lamang imahinasyon. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Ana habang pinagmamasdan ang 2 taong itinuring niyang pamilya. Aming Ama na nasa langit, kailan pa naging ganito kadilim ang bahay na binuo ko ng may pag-ibig? At kung ang lahat ay naniniwalang ako ay nawawala na sa sarili, sino pa ang maniniwala sa aking huling hininga ng katotohanan? Tumalikod si Ana at dahan-dahang lumuhod sa sahig para pulutin ang mga basag na piraso ng seramika. Ang bawat sugat sa kaniyang daliri, habang hinahawakan ang matatalas na piraso, ay tila isang paalala. Ang sakit ay totoo.
Ang pagtataksil ay totoo, at ang babaeng inakala nilang mahina ay nagsisimula na ring mabuo mula sa sarili niyang mga piraso. Naku, Remedios, ang hirap naman ng pinagdadaanan niyo. Isang malaking krus ang pasanin ang magkaroon ng baliw na manugang sa loob ng bahay. Ang tinig ni Aling Chayong, ang kilalang tsismosa sa kanilang subdivision, ay tila isang kumpas ng kamatayan para sa dangal ni Ana. Nakaupo si Ana sa isang sulok ng kanilang malawak na sala, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, puno ng huwad na awa, panghuhusga at mali siya. Sa harap ng kanyang mga bisita, si Doña Remedios ay tila isang martir na ina, pilit na pinupunasan ang mga luhang hindi naman talaga dumadaloy sa kanyang pisngi gamit ang isang mamahaling panyo. Wala tayong magagawa, Chayong. Mahal namin si Ana, kaya kahit ganito siya, tinitiis namin. Pero natatakot na ako para sa apo ko kay Liag. Paano kung bigla na lang siyang saktan ng sarili niyang ina sa gitna ng kanyang pagkawala sa sarili? Ang bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao sa paningin ng ibang tao. Nais sumigaw ni Ana. Nais niyang tumayo at sabihing, "Hindi ako baliw. Pinaplano nilang itapon ako." Ngunit ang kanyang dila ay tila gawa sa tingga, mabigat at hindi maigalaw. Alam niya ang laro ni Doña Remedios. Kapag sumigaw siya, lalong mapapatunayan ang kaniyang kabaliwan. Kapag nanahimik siya, tila tinatanggap niya ang kaniyang malungkot na tadhana. Lumapit si Mateo sa kanya. May dalang baso ng tubig at isang maliit na kulay asul na tableta. Ang kaniyang hawak sa balikat ni Ana ay mahigpit, tila isang babala na nakabalot sa isang mapagkunwaring pag-aalaga. "Ana, mahal, inumin mo na itong gamot mo para kumalma ka. Kanina ka pa hindi kumikibo, natatakot na ang mga bisita ni Mama." Tumingala si Ana at nasalubong ang malamig na tingin ng asawa. Sa likod ng mga matang yon ay ang banta ng isang lalaking handang pumatay ng kaluluwa para lamang sa sariling interes. Dahan-dahang binuka ni Ana ang kaniyang bibig. Ang lasa ng tableta ay mapait, kasing pait ng kanyang kinabukasan. Nilunok niya ito, at kasabay niyon ay ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mundo ay nagsimulang umiikot. Ang mga boses ni Aling Chayong at Doña Remedios ay naging malabo at tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. "Iyan, mabuting bata." Bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Isang tinig na punong-puno ng tagumpay. Dinala siya ni Mateo sa kanilang silid at iniwan doon sa dilim. Habang nakahiga at pilit na nilalabanan ang antok na dulot ng gamot, narinig ni Ana ang mahinang pag-angat ng trangka ng kanilang pinto sa ibaba. Ang kaniyang pandinig, na tila lalong naging matalas sa gitna ng kaniyang panghihina, ay nakarinig ng isang kakaibang tunog. Isang manipis na bagay na dahan-dahang isiniksik sa ilalim ng pinto ng kanilang bahay. Sa gitna ng kaniyang pagkalula, pilit na bumangon si Ana. Bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila paglalakad sa ibabaw ng ulap. Nang makarating siya sa ibaba, nakita niya ang isang puting sobre na nakalapag sa sahig, tila isang lihim na mensahe mula sa labas ng kanyang bilangguan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Isang pangungusap lamang ang nakasulat doon, ngunit sapat na ito para magising ang bawat himaymay ng kaniyang nanlulumong katawan. "Hindi ka baliw, Ana. Huwag mong inumin ang mga gamot. Mag-ingat ka sa 10:00 ng gabi." Nabitawan ni Ana ang papel, habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na bagyo. Sino ang nakakaalam ng kaniyang sikreto? At ano ang mangyayari sa 10:00 ng gabi? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang mismong panloloko, kundi ang paraan kung paano nila ako pilit na pinagmumukhang tanga sa loob
ng sarili kong tahanan. 9:30 pa lang ng gabi, ngunit ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng ulan sa bubungan ng isipan ni Ana. Nakahiga siya sa kama, pilit na pinatitigas ang kaniyang katawan at pinababagal ang kaniyang paghinga. Sa ilalim ng kaniyang dila, naramdaman niya ang pait ng tabletang ibinigay ni Mateo. Hindi niya ito nilunok. Sa halip, nang marinig niyang sumara ang pinto ng banyo, mabilis niyang iniluwa ang gamot sa isang piraso ng tissue at itinago ito sa ilalim ng kaniyang unan. Ang kaniyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kaniyang dibdib. Ang babala sa sulat ay nanunuot sa kaniyang gunita. 10:00, 1 oras na lang, narinig niya ang mga yabag ni Mateo sa pasilyo. Ang tunog ng kaniyang mga hakbang ay tila isang mabagal na martsa patungo sa isang bitayan. Huminto ang mga hakbang na yon sa tapat ng kaniyang higaan. Naramdaman ni Ana ang titig ng asawa, isang titig na walang bahid ng pag-ibig, kundi puno ng pagsusuri kung epektibo na ba ang kaniyang pampatulog. Nararamdaman ni Ana ang init ng hininga ni Mateo sa kaniyang pisngi at pagkatapos ay ang marahang paghaplos nito sa kaniyang buhok. Tulog na ang reyna ng mga baliw, bulong ni Mateo. Isang boses na nagtataglay ng nakakapanghilakbot na halakhak sa ilalim ng kaba. Lumabas si Mateo ng silid at iniwan ang pinto na bahagyang nakabukas. Nanatiling nakapikit si Ana. Ang kaniyang mga pandama ay lalong naging matalas sa gitna ng kadiliman. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate, ang marahang pagbukas ng pinto sa ibaba, at ang mahinang bulungan ng mga boses na tila galing sa impyerno. Hindi siya nagkakamali. May ibang tao sa loob ng kaniyang bahay. Dahan-dahang bumangon si Ana. Ang bawat galaw niya ay maingat na tila isang anino na ayaw magising sa liwanag. Gumapang siya patungo sa pintuan at sumilip sa maliit na siwang. Sa gitna ng madilim na sala, na tanging liwanag lamang mula sa labas ang nagbibigay ng anyo, nakita niya si Mateo. At sa kaniyang bisig, isang babaeng may mahabang buhok. Suot ang isang pulang damit na tila isang sugat sa gitna ng karimlan. "Sigurado ka bang hindi magigising ang asawa mo?" tanong ng babae. Ang boses nito ay puno ng kagaslawan na nagpapakulo sa dugo ni Ana. "Kahit maghulog ka pa ng bomba rito, Clarice, hindi magigising yon. Doble ang dosis na ibinigay ko sa kanya. Para na siyang gulay sa itaas," sagot ni Mateo. Sabay dampi ng halik sa leeg ng babae. Ang amoy ng pabango ng babae, isang matapang na amoy ng banilya at rosas, ay nanunuot hanggang sa itaas ng hagdan. Iyon ang amoy na madalas naramdaman ni Ana sa mga polo ni Mateo. Ang amoy na palagi niyang pinapaniwalaan na galing lamang sa isang kliyente. Gaano siya naging bulag, gaano siya naging utu-uto sa pangalan ng pag-ibig. Nanood si Ana mula sa itaas habang ang kanyang asawa ay inililibot ang kanyang kabit sa loob ng kanyang bahay. Tila ba ipinapakita ang kanyang magiging bagong kaharian. Hinahawakan nila ang mga kagamitang pinaghirapan ni Ana, tinatawanan ang kanyang mga litrato sa dingding, at nilalapastangan ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. "Kawawang Ana," sabi ni Clarice, habang hinahawakan ang isang paboritong florera ni Ana. "Maganda sana siya, kung hindi lang siya siraulo. Huwag mo na siyang isipin, malapit na siyang mawala rito. Ang importante, nasa atin na ang tiwala ni Mama Remedios. Konting arte pa, at tayo na ang maghahari sa lupain ng tatay niya," sagot ni Mateo. Sa tindi ng galit na nararamdaman, hindi na malaya ni Ana na ang kanyang kamay ay humigpit sa hawakan ng pinto at ang kanyang siko ay tumama sa isang maliit na display na nakalagay sa patungan sa pasilyo. Isang maliit na figurin na gawa sa kristal ang dahan-dahang gumulong patungo sa gilid ng hagdanan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig sa ibaba ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Napatigil ang tawanan sa ibaba. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. "Ano yon?"
Boses ni Clarice, puno ng takot. Baka ang pusa lang, sagot ni Mateo, pero ang kanyang boses ay naging alerto. Sandali lang, titingnan ko sa itaas. Narinig ni Ana ang mabibilis na yabag ni Mateo na papaakyat sa sahagdan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kaniyang lalamunan. Wala siyang oras para makabalik sa kama. Ang anino ni Mateo ay papalapit na, lumalaki sa pader ng pasilyo, tila isang halimaw na handang lamunin siya. Ang bawat tibok ng puso ni Ana ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang sariling katapusan. Ang anino ni Mateo ay lumalaki sa pader ng pasilyo, isang madilim na anyo na tila handang lumamon sa kanya. Wala na siyang oras. Hindi na siya makakaabot sa silid nang hindi siya nakikita ng asawa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, mabilis na sumandal si Ana sa pader ng madilim na bahagi ng pasilyo. Malapit sa isang malaking paso ng halaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinabayaan ang kanyang katawan na maging malambot, tila isang taong nawala ng kontrol sa sariling kalamnan. Ibinuka niya ng bahagya ang kanyang bibig at hinayaang tumulo ang kaunting laway sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, walang kislap, walang buhay. Bumukas ng malakas ang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang liwanag mula sa silid ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi kumurap si Ana. Ana? Ang boses ni Mateo ay puno ng pagduda at bahagyang takot. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nasa labas? Dahan-dahang itinaas ni Ana ang kanyang kamay. Tila ba may hinahabol na isang bagay na siya lang ang nakakakita. Papa, huwag mong hayaang mabasag ang baso. Papa, nasaan ang mga susi ng lupa? Bulong niya sa isang boses na garalgal at tila nanggagaling sa kailalim-ilaman ng isang masamang panaginip. Narinig ni Ana ang buntong hininga ni Mateo, isang tunog ng relief na may kasamang matinding inis. Lumapit ang asawa at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Ang diin ng mga daliri ni Mateo ay sapat na para mag-iwan ng pasa, ngunit nanatiling walang reaksyon ang mukha ni Ana. Buwisit na gamot yan, mukhang nag-hallucinate na naman siya. Bulong ni Mateo sa sarili. Halika na, bumalik ka na sa loob. Huwag kang pakalat-kalat dito at baka mapatay pa kita nang hindi oras. Kinaladkad siya ni Mateo pabalik sa kama at padaskol na inihiga. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw. Narinig ni Ana ang muling pag-alis ni Mateo at ang mabilis na pagbaba nito sa hagdan. Nang muling tumahimik ang paligid, dahan-dahang imulat ni Ana ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at pagkasuklam. Pinunasan niya ang kanyang pisngi, ang kanyang puso ay puno ng puot, na mas masahol pa sa kamatayan. Pinilit niyang bumangon muli. Kailangan niyang malaman ang kabuuan ng kanilang plano. Maingat siyang lumapit sa pasilyo at sumilip sa ibaba. Nakita niya si Clarice na nakasandal sa dibdib ni Mateo. Ang mga daliri nito ay naglalaro sa butones ng polo ng kanyang asawa. O anong nangyari sa itaas? Tanong ni Clarice. Ang boses ay tila isang malat na himig ng isang mangkukulam. Wala. Nag-sleepwalk lang ang baliw. Mukhang pati sa panaginip niya, ang iniisip pa rin niya ay ang ang lupain ng tatay niya, sagot ni Mateo habang humihigpit ang yakap sa kabit. Huwag kang mag-alala, Clarice. Isang pirma na lang sa dokumentong gagawin ng abogado bukas at atin na ang lahat. Hindi na natin kailangang magtago. Siguraduhin mo lang, Mateo, sabi ni Clarice habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Lumalaki na ang bata rito sa loob ko. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak natin na walang pangalan at walang yaman habang ang baliw na yan ang nagpapakasasa sa mansyon na ito. Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Ana. Buntis. Buntis ang kabit ni Mateo. Ang pangarap ni Ana na magkaroon muli ng anak, ang kanyang mga panalangin gabi-gabi para sa isang buong pamilya ay ibinigay ng tadhana sa babaeng sumisira
sa kanyang buhay. Napatakip ng bibig si Ana para pigilan ang kanyang sarili sa pagpalahaw ng yak. Ang sakit ay tila isang malaking bato na dumudurog sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya ninanakawan ng ari-arian, ninanakawan din siya ng kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkadurog, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Mateo nang hilaan siya ni Clarice patungo sa sofa. Isang maliit na itim na pitaka. Doon nakita ni Ana ang kaniyang pagkakataon. Sa oras na yon, isang matinding desisyon ang nabuo sa isipan ni Ana. Hindi na siya ang biktimang iiyak sa isang sulok. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, susunugin niya ang buong mundo nila hanggang sa maging abo. Maghintay lang kayo, bulong ni Ana sa dilim. Ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng semento sa sementeryo. Hahayaan ko kayong magdiwang sa ibabaw ng aking pagkawasak, pero sa dulo, ako ang hahatak sa inyo pababa sa impyerno. Ang pinakamalakas na sigaw ay ang sigaw na nananatiling nakakulong sa loob ng lalamunan, naghihintay ng tamang sandali upang wasakin ang lahat. Naghihintay si Ana sa tuktok ng hagdan hanggang sa marinig niya ang mahinang pag-ungol ng sofa sa ibaba. Tanda na naupo na roon ang 2 taong kumitil sa kaniyang kaligayahan. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan siyang bumaba. Ang kaniyang mga hakbang ay tila pagdampi ng balahibo sa sahig. Walang ingay, walang bakas. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa maliit na itim na pitaka na nalaglag mula sa bulsa ni Mateo na nakalapag malapit sa paanan ng kaniyang asawa. Sa bawat pulgada ng kaniyang paglapit, tila humihinto ang pag-ikot ng mundo. Nang maabot niya ang pitaka, mabilis niya itong sinunggaban at muling bumalik sa kaniyang silid sa itaas bago pa man lumingon ang sinuman. Sa loob ng banyo, na tanging ang malamlam na liwanag ng buwan mula sa maliit na bintana ang nagbibigay ng anyo, binuksan ni Ana ang pitaka. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalungkat ang laman nito. Doon, nakita niya ang isang business card. Attorney Salvador, isang abogadong kilala sa pag-aayos ng mga madidilim na transaksyon sa lupa. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang isang resibo mula sa San Rafael Asylum, isang pribadong pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Ang petsa ng kanyang check-in ay nakatakda na sa Makalawa. Ito pala ang halaga ng buhay ko para sa inyo. Bulong ni Ana, ang kanyang luha ay pumatak sa card ng abogado. Isang pirma at isang silid na may rehas. Ngunit sa ilalim ng mga dokumentong yon, nakakita pa siya ng isa pang bagay. Isang maliit na litrato ni Liag, ang kanilang anak, na may mga sulat sa likod na tila mga kalkulasyon ng sustento at kung paano ilalayo ang bata sa kanya ng tuluyan. Doon natapos ang takot ni Ana. Doon isinilang ang isang babaeng hindi na marunong maawa. Lumabas si Ana ng banyo at nagsimulang kumilos. Alam niya kung nasaan ang mga orihinal na titulo ng lupa na iniwan ng kanyang ama. Itinago niya ang mga ito sa ilalim ng kutsyon ni Liag, sa loob ng isang luma at sirang manika na hindi na nilalaro ng bata. Alam niyang doon ay hindi hahanapin ni Mateo ang kahit ano dahil sa takot nito sa sumpa ng mga gamit ng bata. Kinabukasan, nagsimula ang kaniyang palabas. Habang nag-aalmusal si Mateo at Doña Remedios, bumaba si Ana, nagulugulo ang buhok, suot ang kaniyang bestidong baliktad. Naupo siya sa hapag at nagsimulang kumuha ng kanin gamit ang kaniyang mga kamay. Itinatapon ang ilan sa sahig habang bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Ana, ano ba ang ginagawa mo? Nakakadiri ka! Sigaw ni Doña Remedios habang pilit na inilalayo ang kaniyang plato. Tiningnan siya ni Ana nang diretso sa mga mata, isang tinging walang kislap at puno ng panganib. Sabi ni Papa, ang mga uod daw ay nagsisimulang kumain mula sa puso. Remedios, bakit tila amoy nabubulok na karne ang paligid mo? Namutla ang matanda. Ang kaniyang tinidor ay nalaglag sa plato. Lumikha ng tunog na tila isang babala. Si Mateo naman
ay napahinto sa kanyang pag-inom ng kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hinaluan ng kumpirmasyon. Sa isip ni Mateo, ang gamot ay tuluyan nang winasak ang isipan ng kanyang asawa. Dumating ang gabi at ang katahimikan ng bahay ay naging mas lalong nakakabingi. Pumasok si Mateo sa kusina para uminom ng tubig. Iniisip ang kanyang tagumpay na malapit na niyang makamit. Ngunit nang buksan niya ang ilaw sa kusina, muntik na siyang mapatalon sa gulat. Doon, sa gitna ng kadiliman ng hapagkainan, nakaupo si Ana. Hawak-hawak niya ang isang malaking kutsilyo sa kusina. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Marahan niyang hinahasa ang kutsilyo sa gilid ng isang tasang seramika, lumilikha ng isang mabagal at nakakangilong tunog ng pagkiskis ng bakal sa bato. Ana, anong ginagawa mo sa kutsilyong yan? Ang boses ni Mateo ay nanginginig. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Hindi tumingin si Ana. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa talim. Sabi ni Papa, kailangang maging matalas ang lahat para sa bukas, Mateo. Dahil bukas, may mga bagay na dapat nang putulin. May mga buhay na dapat nang tapusin ang pagdurusa. Tumayo si Ana. Ang kutsilyo ay nakaturo sa sahig, habang ang kanyang muka ay dahan-dahang gumuhit ng isang noong ngiti. Isang nangiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Lumakad siya nang dahan-dahan patungo kay Mateo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Ana, ibaba mo yan. Huwag kang lumapit. Please, ibaba mo ang kutsilyo. Ang boses ni Mateo ay tila isang maliit na kandilang nanginginig sa gitna ng malakas na bagyo. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa talim na hawak ni Ana. Ngunit sa likod ng kanyang takot, alam ni Ana na naroon din ang kanyang pagkakataon. Sa isip ni Mateo, ang kutsilyong ito ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya upang tuluyan nang maipakulong si Ana sa loob ng malamig na pader ng asylum. Dahan-dahang ibinaba ni Ana ang kutsilyo sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa kahoy ay tila isang malakas na hatol sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mukha ay tila isang blankong papel na walang anumang emosyon. Gusto ko lang namang ipagbalat ng mansanas si Liyag bukas, Mateo. Bakit ka ba natatakot? Akala ko ba mahal mo ako? Bulong ni Ana, isang boses na kasing lamig ng tubig sa sementeryo. Hindi sumagot si Mateo. Mabilis niyang kinuha ang kutsilyo at itinago ito sa isang mataas na kabinet bago dinala si Ana pabalik sa silid. Sa bawat hakbang, ramdam ni Ana ang pandidiri sa kaniyang asawa. Isang lalaking handang itapon ang kaniyang dangal kapalit ng lupain ng kanyang yumaong ama. Kinabukasan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa palengke, nagsimula ang tunay na laban ni Ana. Nagpanggap siyang lito, naglalakad ng walang direksyon sa gitna ng mga tindera ng isda at gulay. Ang amoy ng lansa at ang ingay ng mga tao ay tila isang proteksyon para sa kanyang lihim na pakikipagkita. Alam niyang sinusundan siya ng driver ni Doña Remedios, si Mang Carding, na inutusan upang bantayan ang kanyang bawat galaw. Pumasok si Ana sa isang maliit na tindahan ng mga tuyong bulaklak sa dulo ng palengke. Doon, sa gitna ng amoy ng tuyong rosas at kandila, naghihintay ang isang lalaking may maputing buhok at suot ang isang kupas na barong. Ito si Attorney Mendoza, ang matalik na kaibigan at tapat na abogado ng kaniyang ama. Ana, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bulong ng matanda. Ang kaniyang mga mata ay puno ng habag habang nakatingin sa nangangayayat at tila tuliro na manugang ng kaniyang yumaong kaibigan. Agad na nagbago ang anyo ni Ana. Ang kaniyang mga mata, na kanina lang ay walang buhay, ay biglang nagningning sa talino at determinasyon. Attorney Mendoza, wala na tayong oras.
Kailangan ko ang tulong nyo. Pinapalitan nila ang aking mga gamot. Binabaliw nila ako para makuha ang mana ni Papa. Nanginginig ang mga kamay ni Attorney Mendoza habang iniabot niya ang isang maliit na envelope kay Ana. Alam ko, iha. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang mga dokumentong ipinapadala ni Mateo sa opisina ko. Narito ang orihinal na huling habilin ng iyong ama. Nakasaad dito na ang lahat ng lupain ay sayo lamang at hindi ito maaaring ibenta o ilipat sa pangalan ng asawa mo hanggat buhay ka at nasa tamang isip. Hinawakan ni Ana ang envelope na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Salamat, Attorney Mendoza. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Mag-ingat ka, Ana. Si Mateo ay hindi basta-basta susuko. Ang utang na loob ng kanyang pamilya sa iyong ama ay kinalimutan na nila dahil sa silaw ng salapi. Babala ng abogado. Ngunit bago pa man makasagot si Ana, narinig niya ang tunog ng isang sapatos na tumama sa semento sa labas ng tindahan. Ang anino ni Mang Carding ay gumuhit sa sahig ng pasukan. Mabilis na bumalik si Ana sa kanyang pagpapanggap. Nagsimula siyang tumawa ng malakas, tila ba nakikipag-usap sa mga tuyong bulaklak sa kanyang paligid. Ang ganda ng mga rosas, Papa. Gusto mo bang sumama sa amin sa hotel bukas? Sigaw ni Ana habang lumalabas ng tindahan. Bit-bit ang envelope na itinago niya sa loob ng kanyang maruming bag. Mula sa malayo, nakita ni Ana ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa kanto. Sa loob niyon, nakita niya ang nanlilisik na mga mata ni Doña Remedios na nakatingin sa kanya. Ang kanyang biyenan ay hindi basta-basta naniwala sa kanyang eksena. Isang matinding panginginig ang dumaan sa gulugod ni Ana. Alam ni Doña Remedios na may kakaiba. Alam ng matanda na may kausap si Ana na hindi bahagi ng kaniyang imahinasyon. Pagsakay ni Ana sa sasakyan, nasalubong niya ang mapanghusgang tingin ni Doña Remedios. Sino ang kausap mo sa loob ng tindahang iyon, Ana? Huwag mo akong lokohin. Hindi ka baliw sa paraang iniisip namin, di ba? Napatigil ang tibok ng puso ni Ana. Sa gitna ng kanyang pagpapanggap, nahanap ba ng kanyang biyenan ang bitak sa kanyang maskara? At kung malaman ng matanda ang totoo, makakalabas pa ba si Ana ng buhay sa bahay na iyon? Sino ang kausap mo, Ana? Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang tinig ni Doña Remedios sa loob ng sasakyan ay tila isang malamig na hanging galing sa loob ng isang kabaong. Ang kanyang mga mata, na puno ng hinala, ay nakatitig ng matalas sa manugang. Ramdam ni Ana ang pawis na namumuo sa kanyang likuran, ngunit alam niyang kapag kumurap siya, tapos na ang laban. Sabi ni Papa, kailangan daw ng bulaklak para sa kasal niyo ni Mateo bukas. Bulong ni Ana habang ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang maglaro sa kaniyang buhok. Pilit na ginugulo ito. Pero bakit itim ang mga bulaklak, Remedios? Bakit amoy lupa ang hininga mo? Napaatras ang matanda. Ang muka ay namutla sa pandidiri at takot. Ang pagbanggit ni Ana sa kanyang hiningang amoy lupa ay tila isang sumpang tumama sa kanyang banidad. Mabilis siyang lumingon sa bintana at hindi na muling nagsalita. Kumbinsido na ang kanyang manugang ay tuluyan na ngang nawala sa katinuan. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang plano ang lalong nabubuo sa isipan ni Doña Remedios. Ang huling hapunan, nang makauwi sila sa mansyon, ang hangin ay tila mas lalong bumigat. Inihanda ni Ana ang hapagkainan. Ang bawat plato ay inilapag niya ng may katangi-tanging ingat. Ang tunog ng porselana sa kahoy na mesa ay tila isang babala ng isang darating na unos. Nagluto siya ng paboritong ulam ni Mateo, ang kare-kare, ngunit ang kaniyang bawat galaw ay may kasamang kakaibang ritual. Naupo si Mateo at si Doña Remedios. Ang katahimikan ay kasing bigat ng semento. Maya-maya, kumuha si Ana ng isa pang plato at inilagay ito sa bakanting upuan sa tabi niya. Naglagay siya ng pagkain doon, maingat at tila may pinagsisilbihan. Ana, anong ginagawa mo? Sino ang kakain dyan? Tanong ni Mateo. Ang kaniyang boses ay puno ng pagkairita at kaba.
Dito ka lang, Papa. Kumain ka na. Huwag mong pansinin ang mga uod na nasa harap natin. Bulong ni Ana sa hangin habang nakatitig sa bakanteng upuan. Pagkatapos, bumaling siya kay Mateo na may isang nakakatakot na ngiti. Sabi ni Papa, masarap daw ang luto ko. Pero sabi niya, bakit daw may lason ang mga salitang lumalabas sa bibig mo, Mateo? Tumigil ka na! Sigaw ni Doña Remedios habang hinahampas ang kanyang kamay sa mesa. Hindi na ako makakatagal sa bahay na ito kasama ang isang baliw. Mateo, bukas na bukas din, ilayo mo na siya rito bago pa tayo mapatay ng babaeng yan. Tumayo si Ana. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa dilim. Lumapit siya sa biyanan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng matanda. Ang takot ay para lamang sa mga may kasalanan, Remedios. Bakit ka nanginginig? Hindi ba dapat ay masaya ka? Dahil bukas, sa hotel, matatapos na ang lahat, di ba? Dahil sa matinding galit at takot na mabisto ang kanilang plano, mabilis na binuhat ni Doña Remedios ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ana. Tumaginting ang tunog ng palad sa loob ng malawak na dining room. Ang ulo ni Ana ay tumagilid dahil sa lakas ng impact. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog lamang ng mabigat na paghinga ni Remedios ang naririnig. Dahan-dahang itinuwid ni Ana ang kanyang ulo. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula at nagkaroon ng bakas ng mga daliri ng matanda. Ngunit sa halip na umiyak, sa halip na magmakaawa, isang mahina at nakakapanghilakbot na tawa ang lumabas sa kaniyang mga labi. Ang tawang yon ay nagsimulang lumakas, isang tawang puno ng pait, tagumpay, at kabaliwang hindi na maikakaila. Salamat sa sampal, Remedios, bulong ni Ana habang tumutulo ang isang patak ng dugo mula sa kaniyang labi. Dahil ang sampal na ito, ang magsisilbing hudyat ng inyong pagbagsak, handa na ba kayong mamatay sa kahihiyahiyan? Napatitig si Mateo sa asawa. Isang kakaibang takot ang gumapang sa kaniyang puso. Hindi na niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Ang ana na kaniyang pinakasalan ay matagal na niyang pinatay at ang halimaw na kaniyang nilikha ay handa na siyang lamunin ng buo. Maghanda ka na, Ana. Isang huling pagkakataon na ito para makapagpahinga ka bago ang lahat. Ang tinig ni Mateo ay tila isang malambot na kumot na may nakatagong mga tinik. Nakatayo siya sa pintuan ng kanilang silid. Pinagmamasdan si Ana na dahan-dahang nag-aayos ng kaniyang buhok sa harap ng salamin. Ang bakas ng sampal ni Doña Remedios sa kaniyang pisngi ay naging kulay ube na. Tila isang madilim na mapa ng lahat ng sakit na kaniyang tiniis sa loob ng bahay na ito. Ngunit sa halip na itago ang pasa, hindi ito nilagyan ni Ana ng anumang make-up. Hinayaan niyang makita ng mundo ang ebidensya ng kanilang kalupitan. Ito na ang araw. Ang araw na dinalangin ni Mateo na maging katapusan ng kaniyang asawa. At ang araw na pinlano ni Ana na maging simula ng kaniyang paglaya. Salamat, Mateo. Alam kong mahal mo ako, sabi ni Papa. Sa hotel na yon, tayo magiging masaya. Bulong ni Ana. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa refleksyon ng asawa sa salamin. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Isang ngamang ngiti na nagpadulas ng kilabot sa gulugod ni Mateo. Bumaba sila sa sala kung saan naghihintay si Doña Remedios. Ang matanda ay suot ang kaniyang pinakamagarang bestido at mga alahas. Tila ba dadalo sa isang piyesta sa halip na magbabantay sa isang baliw. Hindi niya matingnan ng diretso si Ana. Tila ba natatakot na ang kaisipan ng kaniyang manugang ay isang bangin na hihila sa kanya pababa. Siguraduhin mong hindi siya gagawa ng eksena sa Makati, Mateo. Maraming kakilala ang pamilya natin doon. Ayokong mapahiya sa harap ng mga kaibigan ko. Madiing bili ng matanda. Habang sumasakay sa sasakyan, huwag kayong mag-alala, Remedios. Sabi ni Ana habang marahang hinahaplos ang kaniyang bag kung saan nakatago ang isang lumang cellphone na hindi alam ni Mateo. Ang eksenang mangyayari bukas ay hinding-hindi niyo malilimutan
Lahat ng kaibigan nyo ay malalaman kung gaano kayo kabuting tao. Habang bumibiyahe patungo sa Makati, ang paligid ay tila nagiging masikip para kay Ana. Ang bawat gusali, ang bawat kislap ng ilaw sa labas ay tila sumasabay sa pintig ng kaniyang puso. Sa loob ng kaniyang bag, naramdaman niya ang pag-vibrate ng lihim na cellphone. Isang text message mula sa isang numerong kaniyang nilito gamit ang pangalan ni Mateo. Love, nasa room 502 na ako. Bakit wala ka pa? Sabi mo may surprise ka para sa atin ni baby? Ang mensahe ay mula kay Clarice. Hindi alam ng kabit na ang cellphone na kausap niya buong umaga ay hawak ni Ana at hindi ni Mateo. Ang surprise na inaasahan niya ay magiging isang bangungot na dudurog sa kanyang ambisyon. Nang makarating sila sa Marangyang Hotel, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang tensyong namamayani. Inalalayan ni Mateo si Ana patungo sa lobby habang si Doña Remedios ay naglalakad ng may mataas na noo. Tila ba ipinapakita sa lahat ang kaniyang kabutihan sa pag-aalaga sa may sakit na manugang. Mag-check-in lang ako, Mama. Dito muna kayo ni Ana sa lounge, sabi ni Mateo. Ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng isang pamilyar na anyo sa paligid. Habang naglalakad si Mateo patungo sa reception desk, mabilis na nag-send si Ana ng isang huling mensahe kay Clarice gamit ang kaniyang lihim na phone. Go down to the lobby. I'm wearing a blue polo. Let's have a quick kiss before I settle the bill for the suite. Nakita ni Ana ang biglang pagliwanag ng mukha ni Mateo nang makatanggap ito ng text. Isang text mula sa totoong Clarice na nagtatanong kung nasaan na siya. Nagkagulo na ang mga mensahe sa isipan ng dalawa. Ang bitag ay nakalatag na. Ang mga tauhan ay nasa kani-kanilang pwesto. Napansin ni Doña Remedios ang kakaibang katahimikan ni Ana. Bakit ka nakangiti, Ana? Para kang nakakita ng multo. Tumingin si Ana sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng liwanag na hindi pa nakikita ng matanda. Hindi multo ang nakita ko, Remedios. Nakita ko na ang katotohanan. At heto na siya. Paparating na. Mula sa elevator lumabas ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit. May hawak na mamahaling bag. At ang kanyang mga mata ay naghahanap. Sa kabilang banda, nakatayo si Mateo sa tapat ng counter. Suot ang asul na polo na binanggit sa pekeng text ni Ana. Ang hininga ni Ana ay tila huminto. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, kasing bilis ng mga yabag ni Clarice patungo sa kinalalagyan ni Mateo. Sino ang unang luluha kapag ang dalawang mundo ng kasinungalingan ay tuluyan nang nagbangga sa gitna ng maraming tao? At handa na ba si Doña Remedios na makita ang kaniyang perpektong anak na hubad ang dangal sa harap ng kaniyang sariling mga mata? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pagkawala ng tiwala, kundi ang makita ang katotohanan na dumarating sa gitna ng maraming tao, hubad at walang anumang balat kayo. Sa gitna ng siksikang lobby ng hotel, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ana. Nakakita niya si Clarice, ang babaeng pilit na ipinalit sa kanya, na naglalakad ng may kumpiyansa. Ang mga takong ng kaniyang sapatos ay lumilikha ng isang ritmong tila nagmamadaling saksakin ang puso ni Ana. Nakita ni Clarice ang asul na polo ni Mateo. Isang matamis at mapang-akit na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Isang ngiting punong-puno ng tagumpay. Hindi alam ni Mateo na nasa likod na niya ang kaniyang kabit. Baling sa counter, abala siya sa pagpirma ng mga dokumento para sa kanilang suite. Ang kaniyang isipan ay nakatuon sa kung paano niya tuluyang itatapon si Ana sa asylum pagkatapos ng gabing ito. Babe, I missed you. Ang tinig ni Clarice ay tila isang pagsabog sa gitna ng tahimik na lobby. Yumakap siya mula sa likod ni Mateo. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito at hinalikan ang leeg ng lalaki sa harap ng lahat ng tao. Nanigas si Mateo. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay biglang nawalan ng kulay,
Tila isang bangkay na binuhusan ng asido. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin kay Clarice. At pagkatapos ay dahan-dahang gumapang ang kanyang tingin patungo sa lounge kung saan nakaupo si Ana at ang kanyang ina. Tumayo si Doña Remedios. Ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay tila biglang naging masyadong mahigpit, sumasakal sa kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa kanyang perpektong anak na kayakap ang isang babaeng hindi niya kilala sa gitna ng isang pampublikong lugar kung saan maraming mata ang nakatingin. Mateo, ano ito? Ang boses ng matanda ay mahina, puno ng pagkabigla na unti-unting napapalitan ng matinding kahihiyan. Lumapit si Remedios sa dalawa. Ang bawat hakbang niya ay tila pagguho ng kaniyang sariling kastilyo ng dangal. Mateo, sino ang babaeng ito? Bakit mo siya kasama rito? Naguguluhan si Clarice. Tumingin siya sa matanda at pagkatapos ay kay Mateo. Babe, sino siya? Bakit niya tayo sinisigawan? At sino ang babaeng yan na nakatingin sa atin? Turo niya kay Ana na nanatiling nakaupo, tahimik at malamig. Mama, Clarice, sandali lang. Let me explain. Nauutal na sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Ana. Tila naghahanap ng paraan kung paano muling gagamitin ang kabaliwan ni Ana para takpan ang dumi sa kaniyang mukha. Mama, huwag kayong maniwala. Si Ana, siya ang nag-set up nito. Di ba baliw siya? Guni-gunin niyo lang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumana ang kaniyang gaslighting. Dahil si Clarice, sa kaniyang paghahangad na makuha ang lahat, ay humawak sa kaniyang tiyan at nagsalita ng malakas, sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. Anong guni-guni, Mateo? Tinawagan mo ako. Sabi mo dito tayo magdiriwang dahil sa wakas ay mapapasa atin na ang lupain. At paano ang anak natin? Itatatuwa mo rin ba ang batang dala ko dahil lang sa takot mo sa nanay mo at sa baliw mong aso? Ang salitang anak ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Doña Remedios. Ang matanda ay napakapit sa gilid ng isang mesa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang kahihiyan na palagi niyang iniiwasan ay dumating sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Tumingin si Ana sa kanyang biyanan. Doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang pagkakataon para sa kanyang dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa tatlo at kinuha ang kamay ni Doña Remedios. Remedios, hindi ba't sabi ko sa'yo? Ang mga uod ay nagsisimulang kumain mula sa puso, bulong ni Ana. Ang kanyang boses ay punong-puno ng habag na may halong lason. Haya na ang bunga ng iyong pagpapalaki. Haya ng katarungang dinalangin ko. Sa gitna ng komosyon, isang grupo ng mga kababaihan, mga kaibigan ni Doña Remedios mula sa kanilang charity circle ay kapapasok lang sa hotel at nakasaksi sa buong eksena. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na tila apoy sa tuyong damo. Mateo, sigaw ni Remedios, ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang namamatay na dangal. Ano ang ginawa mo sa pamilya natin? Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, biglang may lumapit na isang security guard sa kanila. May dalang isang tablet. Excuse me, Sir Mateo, may tumawag po sa amin na may kaguluhan dito. At may ipinapasabi po ang management tungkol sa mga dokumentong ipinadala nyo sa amin kaninang umaga. Lumingon si Ana sa asawa, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Ano pa nga ba ang hindi alam ni Mateo na inihanda ni Ana para sa gabing ito? Ang pagtataksil ba ay may mas malalim pang kabayaran kaysa sa kahihiyan sa lobby? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang tahimik. Minsan, dumarating ito na may kasamang malakas na sampal ng katotohanan na yayanig sa buong mundo ng mga nagtaksil. Sa gitna ng siksikang lobby, ang tunog ng sunod-sunod na notification mula sa mga cellphone ng mga tao
ay tila isang koro ng kamatayan. Ang mga kaibigan ni Doña Remedios, ang mga donya ng charity circle na kanyang ipinagmamalaki, ay sabay-sabay na tumingin sa kanilang mga screen. Isang video link ang ipinadala sa kanilang group chat, isang lihim na record na kuha mula sa loob ng mansyon ng mga pamilyang Villaflor. Bumaling ang lahat ng mata kay Mateo at Remedios. Mula sa mga speaker ng ilang cellphone, narinig ang malinaw na boses ni Mateo. Konting tiis na lang. Ililigpit na natin ang baliw na yan. Pagkatapos, sa atin na ang lahat ng lupa niya. Sinundan ito ng boses ni Doña Remedios. Siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng asylum, Mateo. Ayokong madungisan ng pangalan natin. Ang katahimikan sa lobby ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga taong kanina ay tumitingin. Nang may awa kay Ana, ay biglang lumingon nang may matinding pandidiri sa mag-ina. Remedios, totoo ba ito? Ganyan ba kayo kawalang puso? Ang boses ni Mrs. Conti, ang pinaka-impluwensyadong kaibigan ng matanda, ay puno ng panghahamak. Napahawak si Doña Remedios sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kaniyang hiya, ang tanging bagay na mas mahalaga pa sa kaniyang buhay, ay dinudurog sa harap ng mga taong kaniyang pinaglingkuran ng mga kasinungalingan. Hindi yan totoo. Edit yan. Si Ana ang baliw kong manugang ang gumawa niyan. Sigaw ni Mateo habang pilit na inaagaw ang tablet mula sa security guard. Ana, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanilang baliw ka. Lumakad si Ana patungo sa kanyang asawa. Sa bawat hakbang, ang kanyang tindig ay tila isang reyna na muling nabawi ang kanyang korona. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Sa harap ni Mateo, Clarice at Doña Remedios, tumayo si Ana ng matuwid. Ang tanging kabaliwan na ginawa ko, Mateo, ay ang mahalin ka ng higit sa sarili ko. Ang boses ni Ana ay malinaw, mariin, at punong-puno ng awtoridad. Pero tapos na ang palabas. Hindi ako baliw. At hinding-hindi niyo makukuha ang kahit isang dangkal ng lupa ng tatay ko. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Mateo. Lumingon si Ana sa security guard at sa isang lalaking kararating lang na may hawak na briefcase, si Attorney Mendoza. Attorney Mendoza, pakibasa ang utos mula sa korte. Mr. Mateo Villaflor, panimula ng abogado. Dahil sa ebidensya ng tangkang pagpalsipika ng mga dokumento at tangkang pagpapakulong sa isang taong nasa tamang pag-iisip, ang korte ay naglabas na ng temporary restraining order. Hindi ka na maaring lumapit kay Ana at ang lahat ng access mo sa kaniyang ari-arian ay formal ng pinutol ngayong oras na ito. Napalingon si Clarice kay Mateo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng galit at takot. Ano? Ibig sabihin, wala tayong makukuha? Mateo, sabi mo sa akin ayos na ang lahat. Paano ang anak ko? Paano ang pangarap nating buhay? Tumahimik ka, Clarice. Sigaw ni Mateo. Ngunit huli na ang lahat. Sa tindi ng kahihiyan, sa pagguho ng kanyang reputasyon, at sa pagkatanto na ang lahat ng kanyang pinaghirapang imahe ay naging abo sa isang saglit. Ang mga mata ni Doña Remedios ay biglang tumirik. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak ang matanda sa sahig ng lobby. Ang kaniyang katawan ay nanginginig bago tuluyang tumigas. Ang tunog ng pagtama ng kaniyang katawan sa marmol na sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kaniyang paghahari. Mama! Sigaw ni Mateo. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ng mga security guard. Nanatiling nakatayo si Ana. Pinagmamasdan ng kaniyang biyena na nakahandusay-say at ang asawang pilit na nagpupumiglas. Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kaniyang mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas. Ang bigat na kaniyang dinala sa loob ng maraming taon
ay tuluyan ng naialis. Tapos na, Papa. Bulong ni Ana sa hangin. Malaya na ako. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang pumasok sa isipan ni Ana habang nakatingin sa nagkakagulong mga tao. Sapat na nga ba ang kahihiyang ito para pagbayaran ang bawat gabing pinaiyak nila ako? O ito pa lamang ang simula ng tunay na bagyo? Ang bawat pagbagsak ay may kaakibat na tunog, ngunit ang pagbagsak ni Doña Remedios ay tila isang nakabibinging katahimikan na bumasag sa huling hibla ng dangal ng mga villa floor. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa lobby, ang mga staff ng hotel ay mabilis na lumapit sa nakahandusay na matanda. Ang tunog ng mga radyong ginagamit ng mga security guard at ang mabilis na paghakbang ng mga tao ay tila isang malabong ingay sa pandinig ni Mateo. Nakatitig siya sa kanyang ina, ngunit sa halip na purong pag-aalala, ang kanyang mga mata ay bakas ng matinding takot. Takot para sa kanyang sarili. Mama! Mama, gising! Sigaw ni Mateo, ngunit nang lumingon siya kay Ana, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang maskara ng pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng natuklap, inilalantad ang isang halimaw na puno ng puot. Sumugod si Mateo kay Ana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. Ikaw, hayop ka, Ana. Pinaplano mo pala ang lahat ng ito. Pinatay mo ang nanay ko. Baliw ka talaga. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan kita. Hinarang siya ni Attorney Mendoza at ng dalawang security guard bago pa man niya madampyan ng kamay si Ana. Ngunit hindi natakot si Ana. Hindi siya umatras. Tiningnan niya si Mateo ng diretso sa mga mata. Ang kanyang titig ay kasing lamig ng bakal. Hindi ako ang pumatay sa kanya, Mateo. Ang inyong sariling kasakiman ang pumatay sa kanya. Ang hiya na pilit niyo ring itinago ang lumunod sa kanya. Ang boses ni Ana ay kalmado. Bawat salita ay tila isang pako na itinatanim sa kabaong ng kanilang pagsasama. At tungkol sa kasal natin, tama ka. Isang malaking pagkakamali ang mahalin ang isang tulad mo. Pero tapos na ang pagkakamali na yon. Sa gitna ng tensyon, biglang sumingit si Clarice. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kumpiyansa ay puno na ngayon ng pandidiri habang nakatingin kay Mateo. Ang pag-ibig na kaniyang ipinaglalaban ay tila biglang naglaho nang makita niyang wala ng yaman at kapangyarihan ang lalaking kaniyang sinasandalan. Mateo, totoo ba? Wala ka na talagang pera? Wala ka nang makukuha sa kanya? Tanong ni Clarice. Ang kaniyang boses ay matinis at puno ng panghuhusga. Sabi mo sa akin, ikaw ang may-ari ng lahat. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang anak ko para lang makuha ang gusto mo. Clarice, tumahimik ka. Hindi ngayon ang oras. Sigaw ni Mateo habang pinagmamasdan ng mga tao na kinukuhanan sila ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ngayon na ang oras, Mateo. Sigaw ni Clarice, sabay hablot sa kanyang bag mula sa kamay ni Mateo. Ayoko nang magkaroon ng kinalaman sa inyong mag-ina. Magsama-sama kayo sa impyerno. Tumalikod si Clarice at naglakad palabas ng hotel. Iniiwan si Mateo na nag-iisa sa gitna ng kahihiyan. Ang lalaking akala ay hari ng lahat ay nakatayo na ngayon sa gitna ng lobby. Walang ina, walang kabit, at higit sa lahat, walang asawang maaari niyang apakan. Dahan-dahang hinubad ni Ana ang kaniyang sing-sing sa kasal. Tiningnan niya ang gintong alahas na simbolo ng kaniyang 10 taon na pagdurusa. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, nakita niya ang mga gasgas nito, mga gasgas na tila ba sumisimbolo sa bawat sugat sa kaniyang puso. Binitawan niya ang sing-sing at ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay tila huling tuldok sa kanyang nakaraan. Attorney Mendoza, dalhin niyo na ang lahat ng ebidensya sa presinto. Gusto kong matiyak na walang butas ang kasong isasampa natin laban sa kanya. Utos ni Ana habang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Mateo. Ngunit bago tuluyang mailayo ng mga pulis si Mateo dahil sa banta nito sa kaligtasan ni Ana,
Mabilis itong sumigaw, isang huling banta na nagpatigil sa paghinga ni Ana. Akala mo ba nanalo ka na, Ana? Akala mo ba nakuha mo na ang lahat? Nasaan si Liyag? Sa tingin mo ba ay ligtas ang anak mo sa mga oras na ito? Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Ang kaniyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Sa kaniyang pagmamadaling makuha ang katarungan, nakalimutan ba niya ang pinakamahalagang kayamanan ng kaniyang buhay? Nasaan ang anak ko? Mateo, nasaan si Liyag? Hayop ka, nasaan ang anak ko? Ang boses ni Ana ay hindi na lamang isang sigaw. Ito ay isang pagpalahaw ng isang inang sugatan, isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Ang kaniyang buong mundo, na akala niya ay nabawi na niya, ay muling gumuho sa isang pangungusap lamang mula sa asawang kaniyang kinamumuhian. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig ng labis habang pilit niyang kinakapa ang kaniyang cellphone sa loob ng bag. Ang kaniyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong mga luha ng takot at ang bawat mukha ng mga tao sa lobby ay tila naging mga aninong nakakatakot. Tumawa si Mateo, isang tawang tuyo at puno ng lason habang pinipigilan siya ng mga security guard. Akala mo ba ay ganoon ako kadali talunin, Ana? Akala mo ba ay hahayaan kitang makuha ang lahat habang ako ay walang ititira? Kung mawawala sa akin ang yaman mo, sisiguraduhin kong mawawala rin sa'yo ang kaisa-isang bagay na nagpapatibok sa puso mo. Mateo, huwag mong idamay ang bata. Wala siyang kasalanan. Sigaw ni Attorney Mendoza habang pilit na pinapakalma si Ana. Mabilis na tinawagan ni Ana ang kanilang bahay. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kaniyang pandinig. Sa ikatlong pagring, sumagot ang yaya ni Liyag, si Manang Celia. Manang, si Liyag! Nasaan si Liyag? Halos hindi lumalabas ang boses ni Ana dahil sa kaba. Ma'am Ana, akala ko po ay alam nyo. Kanina po, may dumating na mga lalaki. Sabi po nila, inutusan daw po sila ni Sir Mateo na sunduin si Liyag para dalhin dyan sa hotel. Akala ko po ay totoo, kaya hinayaan ko pong sumama ang bata. Ang boses ni Manang Celia ay nanginginig na rin sa takot. Nabitawan ni Ana ang kaniyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila naging hudyat ng isang napakasakit na pangyayari. Nanghina ang kaniyang mga tuhod at kung hindi siya agad nasalo ni Attorney Mendoza ay tuluyan na sana siyang bumagsak. Hindi maaari. Liyag, ang anak ko. Mahinang bulong ni Ana habang nanunuyo ang kaniyang mga mata sa tindi ng pagkabigla. Lumingon si Ana kay Mateo at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng baliw na asawa. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na mas matindi pa sa impyerno. Lumapit siya kay Mateo at bago pa man makapigil ang sinuman, hinawakan niya ang kwelyo ng polo nito. Makinig ka sa akin, Mateo Villaflor. Ang boses ni Ana ay mababa, madiin, at punong-puno ng panganib. Kung may mangyaring masama sa anak ko, kahit isang galos lang sa kanyang balat, sisiguraduhin kong hindi ka lang mabubulok sa kulungan. Sisiguraduhin kong hihilingin mo na sana ay pinatay mo na lang ako ngayon pa lang. Nasaan ang anak ko? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Mateo nang makita ang dilim sa mga mata ni Ana. Ngunit bago siya makapagsalita, isang itim na van ang mabilis na huminto sa tapat ng entrance ng hotel. Bumukas ang pinto nito at isang lalaki ang lumabas. May hawak na isang pamilyar na kulay rosas na backpack. Ang backpack ni Liyag. Ngunit ang bata ay wala sa loob ng sasakyan. Sir Mateo, tapos na po ang pinagawa niyo. Sigaw ng lalaki bago muling sumakay sa van at mabilis na humarurot palayo. Iniiwan ang backpack sa gitna ng kalsada. Tumakbo si Ana palabas ng hotel, walang pakialam sa mga sasakyang bumubusina sa paligid. Nilapitan niya ang backpack, nanginginig na kinuha ito at naramdaman ang bigat ng isang bagay sa loob. Nang buksan niya ito, hindi ang kaniyang anak ang nakita niya.
Sa loob ng bag ay may isang maliit na recorder at isang piraso ng papel na may dumi ng putik. Sa papel, nakasulat ang mga salitang nagpabilis. Sa tibok ng puso ni Ana, ang huling pirma ay kapalit ng huling hininga. Dahan-dahang pinindot ni Ana ang play button sa recorder. Isang boses ng bata ang umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng kalsada. Isang boses na puno ng takot at pag-iyak. Mama! Mama, tulong! Takot po ako dito sa dilim. Mama, nasaan ka na po? Napahagulgol si Ana habang yakap ang backpack ng anak. Sa gitna ng kaniyang tagumpay laban sa mga Villaflor, napagtanto niya na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang kaniyang anak ay nasa panganib at ang oras ay mabilis na tumatakbo. Saan dinala si Liag at hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Ana para sa kaligtasan ng kaniyang anak, ngayong ang kaniyang mga kaaway ay wala na ring mawawala. Isang pirma para sa huling hininga ng iyong anak. Pumili ka, Ana. Ang yaman ng iyong ama o ang buhay ni Liag. Ang mga salitang iyon ni Mateo na binulong niya habang pilit siyang isinasakay ng mga pulis sa patrol car ay tila mga linta na sumisipsip sa huling lakas ni Ana. Nakatayo si Ana sa gitna ng kalsada, yakap-yakap ang kulay rosas na backpack na amoy pa ng kanyang anak, isang amoy ng baby powder at gatas na ngayoy hinaluan ng amoy ng usok at dumi ng kalsada. Ang bawat hagulgol ni Ana ay tila isang pagpunit sa kaniyang sariling dibdib. Ang kaniyang mga mata ay nanlalabo, hindi lamang dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo sa tindi ng sakit. Naramdaman ni Ana ang malamig na simoy ng hangin sa Makati, ngunit para sa kaniya, ito ay tila apoy na tumutupok sa kaniyang balat. Ang kaniyang isipan ay isang magulong pelikula ng mga alaala ni Liag. Ang unang tawa ng bata, ang maliliit nitong kamay na humahawak sa kaniyang daliri, at ang pangako niyang hinding-hindi ito masasaktan. Ma'am Ana, kailangang dumaan tayo sa tamang proseso. Hahanapin namin ang bata. Pangako po iyan. Ang boses ni Investigator Ramos ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng mundo. Proseso? Habang ang anak ko ay natatakot sa dilim? Sigaw ni Ana, ang kanyang boses ay basag at puno ng hinagpis. Hindi niyo kilala si Mateo. Wala siyang puso. Gagawin niya ang lahat para lang makaganti sa akin. Mabilis na binuksan ni Ana ang recorder sa loob ng bag. Pinakinggan niyang muli ang boses ni Liag. Sa gitna ng pag-iyak ng bata, may narinig siyang isang tunog sa background. Isang malakas at paulit-ulit na tunog ng kampana. Hindi ito kampana ng simbahan sa lungsod. Ang tunog ay may kakaibang ritmo, tila isang lumang batingaw na naririnig lamang sa mga probinsya. Biglang tumigil ang mundo ni Ana. Isang gunita ang bumalik sa kaniyang isipan. Ang lumang bodega sa likod ng rest house ng mga Villaflor sa Laguna. Malapit iyon sa isang lumang kapilya na may batingaw na pinapatunog tuwing 6:00 ng gabi. Isang lugar na matagal nang inabandona, isang lugar na tanging si Mateo at ang kaniyang pamilya lamang ang nakakaalam. Attorney Mendoza, ang rest house sa Laguna. Doon nila dinala si Liag. Bulong ni Ana, ang kaniyang mga mata ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na determinasyon. Ana, delikado. Hayaan nating ang mga pulis ang pumunta doon. Babala ng abogado. Ngunit hindi na nakikinig si Ana. Sa kaniyang isipan, wala nang puwang ang takot para sa sariling buhay. Ang kaniyang pagiging baliw na pilit nilang ipinamukha sa kanya ay naging isang uri ng lakas, isang kabaliwan ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kaniyang anak. Mabilis siyang sumakay sa kaniyang sasakyan, hindi pinansin ang mga tawag ng mga pulis at ni Attorney Mendoza. Ang kaniyang mga kamay sa manibela ay mahigpit ang kapit. Ang kaniyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat nito. Ang bawat kilometro ng biyahe patungong Laguna ay tila isang taon ng paghihintay. Habang nagmamaneho sa madilim na highway, isang text message ang dumating sa kaniyang cellphone.
Mag-isa ka lang, Ana. Isang pulis ang makita namin. Hinding-hindi mo na makikita ang mukha ng anak mo. Ang dokumento ay nasa ibabaw ng lamesa sa loob. Pirmahan mo at bitawan mo ang lahat. Nakarating si Ana sa tapat ng madilim at tila haunted na bodega. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan at ang mga alitap-tap sa paligid. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tila ba ang kalikasan mismo ay naghihintay sa susunod na trahedya. Dahan-dahang binuksan ni Ana ang pinto ng bodega. Ang tunog ng kinakalawang na bisagra ay gumuhit sa katahimikan, tila isang sigaw ng babala. Sa gitna ng malawak na silid, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap, nakita niya si Liag. Ang bata ay nakatali sa isang upuan, may busalang bibig, at ang kaniyang maliliit na mata ay punong-puno ng luha at matinding takot. Liag, ang pabulong na sigaw ni Ana ay puno ng pagdurusa. Ngunit bago siya makalapit, isang anino ang lumabas mula sa dilim. Hindi ito si Mateo. Ito ay isang lalaking may hawak na matalim na bagay at sa kabilang kamay ay ang dokumento na magtatapos sa lahat ng katarungang ipinaglaban ni Ana. Ang pirma mo o ang buhay ng bata. Boses ng lalaki, malamig at walang emosyon. Nabitawan ni Ana ang kanyang panulat. Tiningnan niya ang kanyang anak at pagkatapos ay ang dokumento. Sa oras na yon, isang malaking sakripisyo ang kailangang gawin. Ngunit sa likod ng kaniyang mga mata, may isang lihim na plano si Ana. Isang planong hindi inasahan ng sinuman. Ano ang nakatago sa ilalim ng suot na jacket ni Ana? At sapat ba ang kaniyang tapang upang harapin ang huling pagsubok na ito? Ngayong ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang piraso ng papel? Pirmahan mo na yan, bago pa ako mawalan ng pasensya. Isang galaw mo lang na hindi ko magustuhan, hindi mo na mayayakap ang anak mo habang buhay. Ang tinig ng lalaking sigardo, ang tauhang inupahan ni Mateo, ay tila isang malat, nakalansing ng kadena sa loob ng madilim na bodega. Nakatayo si Ana sa harap ng isang lumang lamesang kahoy na puno ng anay, kung saan nakapatong ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng kanyang pag-aari kay Mateo. Sa dulo ng silid, nakita niya si Liag, ang kaniyang munting anghel, ang kaniyang buhay, na pilit na nagpupumiglas sa pagkakatali. Ang mga mata ay namumula sa walang tigil na pag-iyak. Ang bawat hikbi ni Liag ay tila isang patalim na humihiwa sa puso ni Ana. Nais niyang sumigaw, nais niyang sugurin ang lalaki, ngunit alam niyang ang kaniyang bawat galaw ay dapat na planado. Ang kaniyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng kaniyang jacket. Hinahawakan ng isang matigas na bagay na nakatago doon. "Huwag mong saktan ang anak ko, Gardo." Ang boses ni Ana ay mahina ngunit may kakaibang talim. "Pirpirmahan ko ang lahat, pero siguraduhin mong makakaalis kami rito ng ligtas." "Dalian mo! Wala akong panahon sa drama mo!" Sigaw ni Gardo habang itinutulak ang ballpen sa harap ni Ana. Dinampot ni Ana ang panulat. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot na mawala ang kaniyang yaman, kundi dahil sa matinding pag-aalala sa bata. Habang inilalapat niya ang dulo ng ballpen sa papel, tumingin siya ng diretso kay Liag. Sa loob ng kanyang isipan, humihingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil sa pagbibigay sa mga villa floor ng lupang kanyang pinangalagaan. Ngunit para kay Ana, ang lupa ay alikabok lamang kung ihahambing sa buhay ng kanyang anak. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pirma, isang kakaibang tunog ang nanggaling sa bulsa ni Gardo. Isang ringtone ng cellphone. "Hello? Sir Mateo?" "Oho, pinapirmahan ko na." "Ano ni ko po? Sigurado po kayo?" Napatingin si Gardo kay Ana ng may halong pagnanasa at kasamaan. Sabi ni Sir Mateo, "Pagkatapos mong pumirma, hindi na raw kayo kailangang makalabas pa rito. Mas mabuti raw na maglaho na kayo ng tuluyan para wala ng habol ang batas." Nanlamig ang dugo ni Ana.
Alam niyang hindi titigil si Mateo hanggat hindi siya nabubura sa mundo. Sa sandaling iyon, inilabas ni Ana ang kanyang nakatago sa ilalim ng jacket. Hindi isang baril, kundi ang kanyang sariling cellphone na naka-livestream sa social media at direktang nakakonekta sa command center ng kapulisan. Narinig niyo yon? Sigaw ni Ana habang itinaas ang cellphone. Lahat ng ginagawa niyo, lahat ng sinabi ni Mateo ay live na napapanood ng libu-libong tao sa buong Pilipinas. Alam na ng mga pulis kung nasaan tayo. Nagulantang si Gardo. Ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding takot at lito. Sa pagkakataong yon, narinig ang papalapit na tunog ng mga sirena mula sa malayo. Isang tunog na tila musika ng pag-asa sa pandinig ni Ana. Ang mga pulis na pinatagal niya ang dating ay naroroon na. "Walang hiyang babae ka!" Sigaw ni Gardo habang sumusugod kay Ana. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na itinulak ni Ana ang lamesa patungo sa lalaki at tumakbo siya patungo kay Liag. Sa gitna ng dilim, hinarap niya ang panganib, niyakap ang kanyang anak, at ginamit ang sariling katawan bilang kalasag. Ang pinto ng bodega ay mabilis na nabuksan ng may malakas na puwersa. Ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis ay tumama sa bawat sulok ng silid. Narinig ang mga sigaw ng pag-uutos at ang tunog ng mabilis na pagdakip kay Gardo. "Liag, anak ko, nandito na si Mama," bulong ni Ana habang mabilis na kinakalagan ng kaniyang anak. Niyakap siya ni Liag ng mahigpit. Ang maliliit na kamay nito ay nakakapit sa kaniyang leeg. "Mama, takot po ako." "Tapos na, anak. Tapos na ang lahat," hagulgol ni Ana habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat ng bata. Habang inaalalayan sila ng mga pulis palabas ng bodega, nakita ni Ana ang isang sasakyan ng mga awtoridad na paparating. Sa loob niyon, nakita niya si Mateo na nakapiring at may posas ang mga kamay. Ang kanyang asawa ay hindi na makatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo at kahihiyan. Nakatayo si Ana sa gitna ng malamig na hangin ng Laguna. Yakap ang kanyang anak sa ilalim ng malawak na kalangitan. Ang kanyang yaman ay muling nabawi. Ang kanyang dangal ay nalinisan at ang kanyang kaaway ay tuluyan ng nabuwag. Ngunit sa kabila ng katarungang kaniyang nakamit, naramdaman ni Ana ang isang matinding pagod sa kanyang kaluluwa. Sapat na ba ang pagkabilanggo ni na Mateo at Doña Remedios para hilumin ang mga sugat ng kaniyang nakaraan? At paano niya tuturuan muli ang kaniyang sarili na magtiwala? Pagkatapos ng lahat ng panlolokong kaniyang naranasan, ang katarungan ay hindi lamang ang pagpipiit sa mga nagkasala sa likod ng mga rehas. Ito ay ang pagbawi sa iyong sarili mula sa madilim na hukay na kanilang kinublihan. Malamig ang hangin sa loob ng silid ng korte, ngunit para kay Ana, ito ang unang pagkakataon na nakahinga siya ng malalim ng walang anumang bigat sa kaniyang dibdib. Nakaupo siya sa unang hanay, hawak ang kamay ni Liag na tahimik na naglalaro sa kaniyang tabi. Sa harap ng hukom, nakatayo si Mateo, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kaniyang mga balikat ay bagsak at ang kaniyang mukha ay tila isang tuyong dahon na nawalan na ng anumang kulay at buhay. Sa gilid, nakaupo si Doña Remedios sa isang wheelchair. Ang kaniyang kalahating katawan ay paralisado dahil sa stroke na idinulot ng matinding kahihiyan sa hotel. Wala na ang kaniyang mga mamahaling alahas, wala na ang kaniyang mapagmataas na tingin. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig. Tila ba doon niya nais ibaon ang kaniyang sarili upang matakasan ang mga mapanghusgang mata ng lipunan. Sa ilalim ng batas, napatunayang nagkasala si Mateo Villaflor sa kasong kidnapping, falsification of public documents at attempted murder. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang huling hatol mula sa langit. Ang parusa ay habambuhay na pagkabilanggo. Isang mahabang buntong hininga ang lumabas sa mga labi ni Ana. Walang hiyaw ng tagumpay, walang palakpak,
tanging isang tahimik na luha ang pumatak sa kaniyang pisngi. Isang luhang naguhugas sa 10 taon ng pagtitiis, panloloko, at kabaliwan. Pagkatapos ng pagdinig, hiningi ni Mateo ang pagkakataong makausap si Ana sa huling pagkakataon bago siya ibalik sa kaniyang selda. Hinarap siya ni Ana sa gitna ng pasilyo, sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. "Ana, patawarin mo ako," bulong ni Mateo. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagsisisi na huli na ang lahat. "Nasilaw ako. Nawala ako sa sarili ko. Handa akong gawin ang lahat. Basta't hayaan mo lang akong makita si Liag paminsan-minsan." Tiningnan siya ni Ana ng may habag, ngunit hindi ang habag ng isang asawa, kundi ang habag ng isang taong nakawala na sa tanikala. "Pinatawad na kita, Mateo. Matagal na. Hindi dahil karapat-dapat ka sa tawad ko, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit na ito habang pinalalaki ko ang anak ko. Pero ang pagkakataong makita si Liag, pinatay mo ang pagkakataong yon nang gamitin mo siya para saktan ako. Ang tanging alaala na ititira ko sa kanya tungkol sa'yo ay isang leksyon na ang pag-ibig ay hindi nananakit at ang katotohanan ay laging nananaig." Tumalikod si Ana at hindi na muling lumingon sa lalaking minsang naging mundo niya. Nilapitan niya ang kanyang biyenan na si Doña Remedios. Hinawakan niya ang nanlalamig na kamay ng matanda. "Remedios, sana ay mahanap niyo ang kapayapaan sa inyong pananahimik," mahinang sabi ni Ana. "Ang mansyon ay ibebenta ko na. Ang kalahati ng mapagbebentahan ay ititira ko para sa inyong pagpapagamot. Bilang pasasalamat na rin sa mga sandaling itinuring niyo akong pamilya, kahit na plastic ang lahat ng yon. Hindi ako tulad niyo. Hindi ako papatay ng kaluluwa para sa pera." Isang hikbi ang lumabas sa bibig ni Remedios. Isang tunog ng pagsisising hindi na mabubuo ng anumang salita. Lumabas si Ana ng gusali ng korte. Sinalubong siya ng maliwanag na sikat ng araw. Ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga tao sa labas ay tila isang bagong kanta ng pag-asa. Binuhat niya si Liag at hinalikan ito sa noo. "Saan po tayo pupunta, Mama?" tanong ng bata. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. "Pupunta tayo sa garden ni Lolo, anak. Itatanim natin ang mga bagong rosas na puti. At doon, magsisimula tayo ng isang buhay na wala ng takot, wala ng lihim, at puno na ng pagmamahal," sagot ni Ana. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Ana ang haplos ng kanyang ama sa kanyang balikat. Isang gunita ng kalinga na kailanman ay hindi siya iniwan. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Isang peklat na magpapaalala sa kanyang katatagan, ngunit ang hapdi ay wala na. Ang babaeng inakala nilang baliw ay ang siya palang pinakamalinaw ang isipan sa lahat. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang tanging mananatiling nakatayo ay ang pusong tapat at ang kaluluwang hindi natutong sumuko sa dilim. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alapaap na tinangay ng hangin pagkatapos ng isang napakalakas na unos. Ang sikat ng hapon ay marahang dumadampi sa mga talulot ng mga puting rosas sa loob ng hardin ni Liag, ang maliit na flower shop na itinayo ni Ana sa tapat ng kanilang bagong tahanan. Ang amoy ng sariwang lupa at ang bango ng mga bulaklak ay pumapalit na sa alaala ng amoy ng gamot at malamig na semento ng kanyang nakaraan. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang bawat kilos ay puno na ng katiyakan at kapayapaan. "Mama, look! Ang ganda po ng butterfly, kulay blue!" Masayang sigaw ni Liag habang tumatakbo sa gitna ng mga tanim. Ang bata ay lumaking malusog, masayahin, at higit sa lahat, ligtas. Ngumiti si Ana. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagpabura sa mga kunot ng pait sa kanyang noo. Lumapit siya sa anak at marahang inayos ang buhok nito. "Gaya ng butterfly na yan, anak. Dumaan din tayo sa loob ng madilim na cocoon bago tayo natutong lumipad ng malaya. Paminsan-minsan,
Nakakatanggap pa rin si Ana ng balita tungkol sa mga Villaflor. Si Mateo ay nananatili sa loob ng rehas, unti-unting kinakain ng pagsisisi at pag-iisa. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa isang tahimik na nursing home kung saan ang tanging kasama niya ay ang kaniyang sariling anino at ang mga alaala ng dangal na kaniyang winasak dahil sa kasakiman. Hindi na sila bahagi ng mundo ni Ana. Ang kanilang mga pangalan ay tila mga salitang isinulat sa buhangin na tuluyan nang binura ng agos ng panahon. Marami ang nagtatanong kay Ana kung paano niya nagawang magpatawad. Ang kaniyang sagot ay palaging simple. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kaniyang sarili. Ang pagkapit sa galit ay tila pag-inom ng lason at pag-asang ang iyong kaaway ang mamatay. Pinili ni Ana na mabuhay. Pinili niyang maging malaya. Sa bawat gabi, bago siya matulog, tumitingin si Ana sa kaniyang refleksyon sa salamin. Hindi na niya nakikita ang baliw na babaeng takot sa sariling anino. Ang nakikita niya ay isang inang matapang, isang anak na tapat, at isang babaeng napatunayan na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay palaging sisibol patungo sa liwanag. Salamat, Papa, bulong ni Ana habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw sa abot-tanaw. Dahil sa'yo, nahanap ko ang lakas na hindi ko akalaing nasa loob ko lang pala. Ang kwento ni Ana ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala para sa bawat babaeng nakararanas ng pait, para sa bawat inang pilit na kinukulong sa dilim, at para sa bawat taong pinagkakaitan ng boses. Ang katarungan ay dumarating, hindi man sa bilis na ating inaasahan, kundi sa paraang pinakawasto at pinakaganap. Sa dulo ng lahat, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng maligaya, ng may dangal, at ng may pusong marunong pa ring magmahal sa kabila ng lahat ng sugat.